Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Tigil pasada at protesta ng grupong Piston umarangkada na. Pero MMDA, wala umanong na monitor na stranded na mga pasahero. Dating Congressman Zaldico at Attorney Levy Baligod sinampahan ng cyber libel case ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. Halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad na sa 60 pesos sa pagbubukas ng palitan ngayong Huwebes. Sa MBC TV correspondents, dump truck nahulog sa gilid ng kalsada, 2 sugatan. Sa MBC TV Sports, Sam Cantada nagpakawala ng 32 points sa laban ng NU laban sa UP. Sa Showbiz Spotted, Chesa Zaragoza, emosyonal sa sorpresang renewal of vows ni Dingdong Avanzado sabay ng kanilang 25th anniversary. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nangalampag na ngayong araw ang grupong Piston at ibang labor groups sa inilunsad na kilos protesta upang kondenahin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasabay ito ng biglang bawi ng administrasyon sa sanang taas pasahe ngayong araw na mas ikinadismaya ng mga grupo. Una sa balita, si Dustin Bayog. Naglunsad ang kilos protesta ang grupong Piston kasama ang bagong alyansang Makabayan at iba pang labor groups ngayong araw bilang pagkondena sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagprotesta kabilang sa Cubao, Pasig, Marikina at probinsya gaya ng Cavite, Bulacan at Cebu at ibang bahagi ng Mindanao. Sa bahagi ng Baclaran, nagtigil pasada na ang higit 100 jeepney driver upang makiisa sa protesta. Nakisa rin ang grupo ng kabataan sa Manila bilang pagsuporta sa mga tsuper. Ang kanilang panawagan, tanggalin ang value-added tax o VAT at excise tax sa produktong petrolyo at ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo. Giitin ng grupo ang 5 pisong taas pasahe sa mga PUV at pagtaas sa minimum wage ng mga manggagawa. Sumakto ang protesta sa araw matapos bawiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiting na taas pasahe na sana epektibo na ngayong araw. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Isang bagay na mas ikinadismaya pa ng mga grupo. Kami po ay umaapila sa ating Pangulo na sana ho ay buksan naman niya ang puso niya para sa aming mahihirap dahil kung binawi niya yung piso, babawiin pa niya kaya kung halimbawa yung 5 piso na excise tax na bibigay niya, baka hindi na niya ibigay, di ba? Kaya dito ho, masakit mambitawan. Anuhin pa namin ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Nagpahayag din ng pagkondena rito ang pagdalo ni Gabriela Representative Sara Elago at Eli Villena ng Piston NCR kasabay ng panawagan ang mabilis ang pagsuspinde ng excise tax. Samantala nagpatupad naman ng libreng sakay ang ilang LGU gaya sa Pasay City at Malabon. Gayon din ang Department of Transportation, katuwa ang ilang ahensya ng pamahalaan sa ilang piling ruta. Habang nagpakalat ang abot sa 10,000 pulis sa Metro Manila para umano matiyak ang kapayapaan at kayusan sa daloy ng trapiko. Inaasahang hanggang bukas ay magsasagawa ng protesta ang mga grupo upang kalampagin ang pamahalaan na solusyonan ang krisis sa petrolyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman muna magpapatupad ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng ikinasang tigil pasada ng mga tsuper. Ito raw ay upang maiwasan ang kompetensya sa mga ibang tsuper na namamasada. Magbabalita si Edniel Parosa. Hindi pa nakikita na Metropolitan Manila Development Authority ang pangangailangan sa mga libreng sakay sa kabila ng pag-arangkada ng transport strike ng grupong Piston. Ayon sa MMDA, wala na monitor ang kanilang Emergency Operations Center
ng mga stranded na pasahero o mananakay. Gayom din, ayaw umanong kompetensyahin ng ahensya ang mga jeepney drivers na mas piniling mamasada kaysa sumali sa rally. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na handa silang magdispatcha ng libreng sakay kung magkakaroon man ng disruption sa kalye. Kung magpalabas kami kasi ng Philippine sakay, gaya sabi mo, inaasahan din ang iba. Yun na, maghihintay na lang doon sa libreng sakay. Wala na kung kinikita ang ating mga kababayan ng mga hindi naman sumali dyan. So pati sila maapektuhan in a negative way. Sa pag-ikot ng DZRH ngayong umaga, naobserbahang marami pa ring jeepney ang bumiyahe kahit sa mga rutang hawak ng piston, gaya na lamang ng Pasig City. Pagtaya ng piston NCR head na si Eli Villena, na silang namuno sa programa sa Plaza Rizal, nasa 200 miyembro nila ang lalahok sa rally. Pero ayon kay Pasig Police Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan, 25 hanggang 30 katao lamang ang nagpakita. Gayunman, kasama sa mga nakiisa sa piston, si Congresswoman Sara Elago ng Gabriela Women's Party na iginiip ang hirap ng kababaihan sa krisis, lalo't sila ang mga may bahay ng mga tsuper ng jeepney. Bilatikos, Tinabilian at Ilago ang biglang bawi ni Pangulong Bongbong Marcos sa taas pasahe na magsisimula sana ngayong Huwebes. Panawagan din nila abas sa bilis sa pagsuspinde o pagpapatigil sa excise tax at VAT sa petrolyo na hindi na sana umano kailangan pa ng isang emergency powers. Kulang na kulang ito, tapos sinuspindi pa. Alam naman natin na talagang sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kakaperanggot kung wala nang kinikita yung ating mga tuper. Namamasada po itong mga ito sa kasalukuyan, pero yung kanilang koleksyon doon lang po napupunta sa mga gasolinahan. Kaya nga naman, nakakagalit ho na marinig na binawi pa yung barya na nga lang na pinayagan na pagtaas ng pamasahe. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapatupad naman ng 50% discount, 50 discount ang Department of Transportation o DOTR sa lahat ng mga pasahero ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 simula sa Lunes, March 23. Ayon kay DOTR Acting Secretary Banoy Lopez, malaki ang may tutulong ng diskwento sa pasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makahihikayat din umano ng mga motorista na sa halip na magdala ng sasakyan na kumukonsumo ng napakamahal na langis. Epektibo rin ang diskwento sa white beep cards ng mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Samantala, nakikipag-usap na niya ang DOTR sa LRT1 na pinatatakbo ng pribadong kumpanya kaugnay ng pagbibigay ng parehong diskwento. Nagsampa ng cyber libel case si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. laban kina dating Congressman Zaldico at Attorney Levy Baligod, ang abogado ng 18 ex-marine sa Makati Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng mga aligasyong sabit umanoong kalihim sa delivery ng male-maletang basura o pera sa ilang personalidad. Ayon kay Laurel, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga ito, gayon din ang laman ng affidavit ng mga dating sundalo. Pinabulaan na ng kalihim ang sinabi ng ex-marines na linggo-linggo umano silang kumukuha ng pera sa bahay niya sa Forbes Park. Punto niya, 2018 pa siya hindi nakatira doon kaya imposible itong mangyari. Muling idiniin ni Laurel na hindi niya kilala ang mga nagpakilalang dating sundalo. Inabsuelto ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa naging paglabag umano nito noong tumanggap siya ng donasyon habang tumatakbong senador. Ang paliwanag ng COMELEC tinutukan ni Kyle Bulyas. Inabsuelto ng Commission on Elections si Senator Rodante Marcoleta sa umano'y election offense nito kaugnay ng tinanggap nitong donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang sa pagkasenador. Sa panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia kung bakit walang nagawang election offense ang senador noong nakatanggap siya ng aabot sa 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual pero hindi itineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dahil ito sa umiiral na Peñera Doctrine na nagsasabing hindi pagganap na kandidato ang isang individual hanggat hindi nag-uumpisa ang campaign period. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura
pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, Katunying ka, Jerry, meron po tayong tinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec na nagsasabi na ang isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanyahan. Ng campaign 70 period. araw yan. Opo, 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Bagamat nakasaad din sa Section 109 ng Omnibus Election Code na nabuo noong 1985 na dapat puna ng lahat ng detalyeng hinihingi ng SOSE at kung hindi susunod ay maaaring maharap sa kasong kriminal, napawalang bisa ito sa pamamagitan ng Synchronized National and Elections Act. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. Nilino naman ni Garcia na bagamat absuelto rito ang isang kandidato, hindi naman ligtas sa mga donor kung hindi rin sila magsusumite sa COMELEC ng Report of Contributions dahil hindi sila sakop ng nasabing batas. Dahil dito, inirekomenda naman ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na magsampa ng election complaint laban sa mga donor ni Marcoleta na sina Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Samantala, binatikos naman ito ni Contradaya Convener Danilo Araw dahil maaari na umanong mamanipula ang SOSE at kailangan lamang umanong mag-donate ng mga donor sa mga kandidato nila bago magsimula ang campaign period. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumadsad naman sa all-time low na 60 pesos and 4 centavos ang halaga ng piso o 40 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Base yan sa datos ng Bankers Association of the Philippines sa pagsisimula ng palitan ngayong umaga. Kahapon nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 59.92 pesos o halos 60 pesos na. Mamayang hapon malalaman ang pinal na palitan sa pagsasara ng trading. Sa mundo ng volleyball, nagpakawala ng 32 points ang super rookie na si Sam Cantada sa naging laro ng NU Bulldogs kontra UP Fighting Maroons para tuluyang madagdagan ang panalo ng Hoxton-based University. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Nagpakitang gilas si Sam Cantada matapos umiskor ng career-high 32 points upang pangunahan ng National University Lady Bulldogs sa panalo kontra University of the Philippines Fighting Maroons sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Nagtala si Cantada ng 27 attacks, 3 blocks at 2 aces bukod pa sa 18 reception at 13 digs upang iangat ang Lady Bulldogs na nakabawi matapos ang kanilang pagkatalo sa De La Salle University Lady Spikers noong nakaraang linggo. Nagbigay rin ng malaking ambag si Ara Panique na may 19 points habang umangat sa 6-2 record ang National University. Sa panig ng UP, nanguna si Kian Olango na may 20 points, 13 receptions at 9 na digs habang nag-ambag si Nina Itang ng 13 points. Bumagsak naman sa 3-5 record ang Fighting Maroons matapos ang dikit na laban. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ang prefabricated classrooms sa Bataan. Sa MBC TV Global, 2 Israeli patay sa airstrikes ng Iran. Gas hub sa Qatar pinasabog din ng Iran. At sa Showbiz Spotted, SB19 muling gagawa ng kasaysayan bilang first at lone performer sa Lollapalooza sa Amerika. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga prefabricated classroom sa Mariveles, Bataan na anya ay kayang tumindig sa hamon ng kalamidad. Ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bataan National High School sa Mariveles, Bataan. Ininspeksyon ng Pangulo ang mga bagong prefabricated classrooms doon. Unang pinuntahan ni Pangulong Marcos ang manufacturing plant para tingnan ang teknolohiya sa konstruksyon ng precast ng mga silid-aralan. Kontento naman ito sa kalidad ng classrooms na anyay kayang tumayo sa mga hamon ng kalamidad. Maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Yung up to level 8 na kaya niyang mas ma-withstand. Sa sa Baguio, 300 kilometers per hour of winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. Magkatuwang na tinatrabaho ng national government at mga lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng mga silid-aralan para agarang matugunan ang kakulangan. Kasabay nito ay pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pag-turnover ng learning resources sa nasabing paaralan, gayon din ang paglulunsad ng DepEd, Yakap at Kalinga. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na ihabol na pumasa sa Senado ang pag-amyenda sa Biofuels Act kahit ito pa ay isang urgent bill. Nakapaloob sa panukala ang pagpayag sa imported na additives sa langis na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay kailangan pang pag-aralan dahil maaapektuhan nito ang mga manggagawa at magsasaka. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Hindi garantiya na kapag ang isang panukala ay certified urgent ng Malacanang ay basta nilang ipinapasa ng Senado. Ito ang napatunayan sa panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act bilang isa sa mga paraan na mapababa ang presyo ng langis na sumirit ng gusto dahil sa giyera sa Middle East. Batay sa panukala, papayagan ang importasyon ng mga additives sa langis. Paliwanag ni Senador Sherwin Gatchalian, kailangan masusing pag-aralan ng panukala dahil nasa 400,000 mga magsasaka at manggagawa sa mga processing plants sa maapektuhan. Mahalaga din na pag-aralan kung totoong bababa ang presyo ng langis kapag may dagdag na imported na biofuel blending additives. Kapag makita sa pag-aral na makatutulong ito sa pagbaba ng presyo ng langis, ay nakahanda silang magsagawa ng special session. Paliwanag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hiniling ng mga kasamaang senador sa pangulo ng minorya na isalang ito sa mas mahabang debate dahil sa pangambang ipinarating ng mga magsasaka ng niyog at tubo. Ganon din ng mga local producers ng ethanol at biofuel. Sabi ni Zubiri, hindi rin naman na kasi nakikita na kung amyandahan agad ang Biofuels Act ay maging malaki ang impact nito sa presyo ng langis. Nauna nang naaprobahan ang panukalang pagbibigay emergency power sa Pangulo upang suspindihin ang excise tax sa langis na isa ring certified urgent bill. Kasi marami mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there's a lot of fear among our colleagues na ma-affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Kasi maliit lang ng blend ng biodiesel tsaka yung ethanol. So, our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. So, hindi talaga kaya ng one day lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagtibay sa Kamara ang panukalang bawasan ng mga ibinabayad na remittance at transaction fee ng mga Pinoy workers mula sa Middle East. Ayon sa may akda nito, tungkulin ng pamahalaan na humanap ng ibang paraan upang matulungan ang mga Pilipinong apektado ng sigalot sa lugar. Magbabalita si Milky Rigunan.
Yung panahon ng krisis sa Middle East, malaking tulong sa mga overseas Filipino workers na matanggal ang kaltas sa pinadadalang pera para sa pamilya na naririto sa Pilipinas. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 905 na inakda ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sa resolusyon ni Marcos, umaapel ang Kamara sa mga bangko, remittance centers at yung pang mga financial service providers na pansamantalang suspindihin o bawasan ang remittance fees. Ayon kay Marcos, malaking bagay kung i-waive ang transaction fees sa mga remittance dahil malaking kabawasan din ito sa pinadadala ng mga OFW para sa kanilang mga pamilya na naririto sa Pilipinas. Sa resolusyon ni Marcos, nakasaad na tungkulin ng gobyernong humanap ng paraan para matulungan ang mamayan sa epekto ng pagtaas ng presyo, epekto ng krisis sa gitnang silangan. Umaapela rin si Marcos sa Bangko Sentral ng Pilipinas na gamitin ang kanilang papel para pansamantalang suspindihin ang added cost sa interbank ATM withdrawal fees na nakakalaga ng 18 pesos at online transfer charges na 25 pesos kada transaction. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon, ngayong araw ng Huwebes, hanging amihan pa rin ang umiiral sa hilagang bahagi ng Luzon na nagdudulot ng maulap na panahon at mahihinang pag-ulan, lalo na sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Sa timog na bahagi naman ng Luzon, pati na sa Visayas at Mindanao, asahan ang maaliwalas na panahon na may mababang tsansa ng pag-ulan, dulot naman ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa ngayon, wala pa rin tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Usapang trivia naman tayo. Man's best friend kung ating ituring at bantay na rin ang ating mga tahanan ang ating mga alagang aso. Napakarami nilang breed o uri at kadalasan iba-iba rin sila ng laki, itsura at katangian. Pero alam nyo ba na may aso na hindi pala kayang tumahol? Alamin na this, ano nga ba ang aso na hindi marunong tumahol? Canis lupus familiaris o mas kilala sa pangalang Basenji ay isang breed ng aso mula sa Africa at binansagan bilang Africa's barkless dog. Ayon sa dog experts, ang rason ng kanilang hindi pagtahol ay dahil sa kakaiba, ang hugis ng kanilang bagtingan o larynx. Kaya naman sa halip na tahol ay parang pag-ungol o yodeling sound ang madalas na naririnig mula sa kanila. Maliban sa pagiging barkless dog, may natatangi rin silang potensyal. Itinuturing na mahusay na hunting dogs ang mga Basenji dahil sa kanilang angking talino, katapangan at mabilis na pag-angkop sa kapaligiran. Fun fact din, alam nyo ba na sinasabing isa rin sila sa mga world's oldest dog breeds? Patunay ito ng mga natagpo ang painting sa mga kuweba sa Libya na ginawa pa noong 6000 BC. Ang mga Basenji ay katulad din ng mga pusa na marunong maglinis ng kanilang sarili at may aloof personality. Sa uli, hindi man sila tumatahol, ipinapahayag naman nila ang kanilang nararamdaman at pagmamahal sa kanilang mga amo sa kakaiba at espesyal na pamamaraan. Tandaan, mas makkulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Patay ang 2 sibilyan sa Israel matapos tamaan ng missile ang gusali na kanilang tinutuluyan. Ito yung matapos hindi kaagad makahanap ng masisilungan bago mangyari ang insidente. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel, 2 Israeli civilians ang nasawi matapos ang may kinasang airstrikes ng Iran sa Tel Aviv kung saan target pasabugin ang Gulf Energy ng bansa. Ayon sa ulat, nangyaring insidente nang hindi pa nakakaharap ng masisilungan ng kinilalang mag-asawa nang tamaan ng missile ang tinutuluyan nilang gusali. Pahayag naman ng Iran, ito raw ay kanilang bilang pagganti sa kinasaring airstrikes ng Israel sa Tehran kung saan nasawi ang kanilang top security chief na si Ali Larihani. Sa kaugnay na balita, malaking pinsala naman ang idinulot na ikinasang airstrikes din ng Iran sa pinakamalaking gas hub naman ng Qatar matapos ang magdamagang pag-atake sa Ras Laffan Industrial City.
Kasunod dito ng babala ng Iranian military na isusunod na raw itong tatargetin ng mga energy infrastructure sa Gulf region bilang ganti sa pag-atake ng kanilang mga kalaban sa kanila rin mismo mga pasilidad. Magugitang noong Miyerkules, kabi-kabilang gas facilities ang pinasabog ng US at Israel, bagay na gamit siya rin sa pagtaas ng bentahan ng Brent crude oil sa pandaigdigang merkado. At sa iba pang balita, inatake naman ni US President Donald Trump ang mga media institutions sa Amerika hinggil sa mali raw umanong paghahatid ng balita patungkol sa mga nagaganap na tensyon sa Middle East. Anya, dahil daw umano sa mga maling impormasyon ay nag-iibang opinyon ng publiko, gaya na lamang ng pagdedeklara noon ni Trump na nagtatagumpay na raw sila sa gyera. Kaugnay pa rin ito, sa isang press conference naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth ay nabanggit naman niyang international media na CNN hinggil rin sa mga inalabas itong balita patungkol naman sa war coverage on Strait of Hormuz. At yan naman nakahalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang trivia na naman tayo. Hashtag Pinoy Pride sa upcoming Lollapalooza 2026. Dahil ang Kings of P-Pop at Gento hitmakers na SB19, first ever Filipino act na magtatanghal sa naturang music fest sa Amerika. Kung sino-sino pa ang mga bigating artists sa lineup, alamin sa report ni Showbiz Angel. Nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng P-Pop Kings SB19 bilang kauna-unahang Pinoy act na magpe-perform sa one of the biggest music festivals sa mundo na Lollapalooza. Dahil dito, sobrang proud ang 18 of fans ng Mahalima at ang unang trending topic sa X ang hashtag SB19X Lollapalooza. Kabilang nga sa mga bigating artist na magpapasiklab din sa Lollapalooza ay sina Charlie XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean at Blackpink Jennie. Nakatakdang ganapin ang Lollapalooza sa Chicago, USA mula July 30 to August 2. Pero bago yan, sa SMDC Festival Grounds muna maghahatid ng electrifying performance ang Gento hitmakers bilang bahagi naman ng kanilang wakas at simula the trilogy concert finale next month, April 18. Samantala, gaya ng Nation's girl group na BINI, ngayong araw nga opisyal na ring bahagi ng global fandom platform na Weverse ang SB19. Abangan sa aming pagbabalik, press freedom sa ilalim ng Administrasyong Marcos tiniyak ng Pangulo kasabay ng panunumpa ng mga bagong opisyal ng KBP. Sa MBC TV Sports, Meralco, pinataob ang Converge sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup. At sa Experts Opinion, maagap na pag-report sa mga bully at pagparusa ng kanilang magulang o sa kanilang magulang ipinanawagan sa Senado. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa ating pagbabalik ng ating mga balitaan, proteksyon o Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng oath-taking ng mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Proteksyon ng pamahalaan sa media, tiniyak ng Pangulo. Ibabalita yan ni Millie Borja. Isang pamahalaang handang magtanggol sa media. Yan ang iniwang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, kasabay ng panawagang tulungan ng bansa sa gitna ng global crisis. Tiyak natin na sa bawat banta may gobyernong handang magtanggol sa inyo. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mamamahayag sa bansa, kasabay ng pagkilala sa patuloy na panganib na kinakaharap ng mga ito sa kanilang tungkulin. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na oath-taking ng KBP Board of Trustees and Standards Authority. Ayon kay Marcos, nananatiling isa ang Pilipinas sa mga mapanganib na lugar para sa mga journalist, kaya't kinakailangan tutukan ang mga banta at karahasang nararanasan ng mga media workers. Hindi madaling magtanong, magulat at maglahad ng katotohanan, lalo na
kung may panganib ang nakaagipat ito. Binigyang diin din niya na malinaw sa kanyang administrasyon na dapat maprotektahan sa lahat ng oras ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamahayag. Upang palakasin ang seguridad ng media, nakipagkasundo ang Presidential Task Force on Media Security sa National Bureau of Investigation upang paigtingin ang aksyon laban sa mga banta. Nakipagtulungan din ito sa Public Attorney's Office para sa pagbibigay ng legal na tulong sa mga mamamahayag. Samantala, hinimok din ni Marcos ang media na maging katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa social media. Kaugnay nito, hinihikayat ko rin ang mga grupo ng media na tulungan ang ating mga kababayan upang alamin at tukuyin ang daang totoo at kung ano ang fake news. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa Department of Information and Communications Technology upang mapahusay ang content safeguards sa tulong ng mga tech company gaya ng Google at Meta. Samantala, inilunsad din ng Presidential Communications Office ang Oplan kontra fake news upang mabilis na matugunan ang pagkalat ng maling impormasyon. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng transparency, kabilang ang paggamit ng government portals at makabagong teknolohiya tulad ng satellites at drones sa pagmamonitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Kapag malaya ang pamamahayag at madaling makakuha ng tamang impormasyon, mas nagiging bukas ang pamahalaan. Samantala, binati rin ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa kanilang oath-taking bilang Board of Trustees at Standards Authority. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang mahalagang papel ng broadcast media sa pagsusulong ng katotohanan, responsableng pagbabalita at pagdilingkod sa publiko. Hinimok din ni Marcos ang bagong pamunuan ng KBP na ipagpatuloy ang pagsusulong ng inobasyon sa industriya ng broadcasting, katuwang ang National Telecommunications Commission upang matiyak ang patas at kompetitibong mga patakaran. So please continue to uphold the values that have guided you for more than 5 decades. The values of independence, responsibility, innovation, and of course service to our people. Sa huli, iginiit ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng media at pamahalaan upang mapalakas ang demokrasya at masiguro ang ligtas na pagtatrabaho ng mga broadcaster. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahulog naman sa gilid ng kalsada ang isang dump truck sa Limay, Bataan, kung saan 2 ang sugatan. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Aksidente nahulog ang isang dump truck sa gilid ng karsada kung saan 2 ang napaulat na sugatan sa Roman Highway, Barangay Alangan, Limay, Bataan, alas 8:40 kagabi. Batay sa sinugong investigasyon at kuha ng CCTV ng Limay Command Center, ang nasabing dump truck na kargado ng mga sako ng trigo na minamaneho ng 34 anyos na residente ng Valenzuela City at may sakay itong isa pa ay bumabagta sila sa naturang karsada patungong Hilaga ng Balanga City, Bataan. Pagsapit sa pababang bahagi ng karsada, nawala ng kontrol ang driver dahilan upang kumabig ang kanilang truck at mahulog sa malalim na gilid ng karsada. Dahil dito, nagtamo ng mga di matukoy na halaga ng pinsala ang sasakyan habang nasugatan naman ang driver at sakay nito. Agad silang dinala ng Limay Rescue Personnel sa Balanga General Hospital para sa agarang gamutan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napasakamay na ng otoridad ay isang 19 na taong gulang na binata na wanted sa kasong panggagahasa sa Pampanga. Ang suspect ay naaresto dito sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Mapanas, kung saan ayon sa report ng PNP, residente mismo ito dito sa lalawigan ng Northern Samar sa nasabing bayan ng Mapanas. Naaresto ito ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company at ng pinagsanib ng pwersa ng Purak MPS Station 3 and 4 ng Angeles City Police Station, 801st Regional Mobile Force Battalion, Mapanas Police at Provincial Intelligence Unit. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Liam, 19 na taong gulang, isa itong magsasaka, residente ng naturang bayan. Mayroong warrant o arrest na nasabing akusado sa kasong statutory rape mula sa Regional Trial Court, 3rd Judicial Region Branch 61, Angeles City, Pampanga noong Oktubre 9 noong nakaraang taon. Nagkaroon ng surveillance ang otoridad at nang makumpirma, agad na ikinasang operasyon
at naaresto ang nasabing akusado. Kasalukuyan muna itong nakapit sa Mapanas Municipal Police Station habang hinihintay ang kanyang turnover doon naman sa Korte ng Pampanga. Tiniyak ngayon ng PNP na mapapanagot ang mga taong may kinakaharap na kaso. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 11 o DSWD-11 na may nakalaang ayuda para sa mga driver na apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay DSWD-11 Regional Director Roelio Aradanas, aabot sa 5,000 pesos ang tulong pinansyal na ipagkakaloob sa mga driver ng Public Utility Vehicles o PUVs, kabilang ang mga miyembro ng TUDA, taxi drivers, jeepney drivers at maging ang mga food delivery service drivers. Sinabi ng opisyal na inaasahang may papamahagi ang ayuda sa Davao Region sa lalong madaling panahon kasunod ng rollout ito sa National Capital Region. Dagdag pa ni Aradanas, nakatagda siya may pagpulong sa mga kinatawan ng Land Transportation Office o LTO Regional 11, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Regional 11 at Department of Transportation o DOTR upang matiyak ang maayos at sistematikong distribusyon na nasabing ayuda. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga driver sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Kalasyaw, Pangasinan Police Station ng isang 48 anyos na lalaki may asawa, residente ng Barangay San Miguel sa nabanggit na bayan, matapos makumpiska rito ang isang improvised shotgun at pinato yung dahon ng marijuana. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr., nagkasa ng operasyon ng kanyang mga tauhan alas 2 ng madaling araw sa Barangay Poblasyon. Ipagtagpo ang suspek sa pulis na nagkunyaring bayar ng baril at pagdating sa lugar agad itong inaresto at nakumpiska ang isang improvised shotgun na may isang bala. Nang i-body search, nasamsam pa sa suspek ang isang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 7.34 grams na may street drug price na 880 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinanawagan na sa Senado ang kahalagahan ng maagang pag-report sa insidente ng bullying sa gitna ng patuloy nitong paglaganap sa mga classroom. Kasunod nito, lumutang din ang posibilidad na panagutin ng mga magulang ng mga bully bilang isa sa mga paraan upang mapaunawa na hindi dapat ito ginagawa. Ang buong detalye sa report na ito. Pagpapanagot sa mga magulang ng mga bully. Ito ang isa sa mga nakikitang paraan ng mga senador sa sinagawang pagdinig tungkol sa pagpapalakas ng anti-bullying measures sa bansa. Sa gitna ito ng mga itatalang mga bullying case o karahasan, kung sa binibigang ehemplo nito ang mga nangyaring pambubuli sa isang estudyante sa Ilocos Sur noong Pebrero. Ayon kay Senador Bam Aquino na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, mahalagang pagkakaroon ng malakas na preventive measure at disciplinary action upang mabago ang kultura ng bullying sa mga paaralan. Sa katunayan, itinuturing ang bansa bilang bullying capital sa mundo na siyang may pinakamataas ding kaso sa buong Southeast Asia. How do we go from bullying capital to zero bullying policy? So unang-una yung preventive, 'di ba? Mahalaga 'yan. Dapat alam ng mga tao na hindi dapat 'to ginagawa. May mga bata dun sa video, nakatingin lang habang may kaklase silang binubugbog. Dapat hindi ganun yung kultura natin. Yung kultura dapat natin, we step in. Bunso dito, binigyan din ng senador ang maagang pag-report sa insidente ng bullying at dapat ma-actionan agad. Pangalawa, yung penalty. Kung walang penalty kasi, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Now, of course, the right penalty for the right offense, no? Dapat may ganong klase yon. And dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot ng ilang linggo. Dapat alam kaagad natin pag may nakitang ganyang klaseng activity or ganyang klaseng
violence, karahasan, dapat agad-agad may aksyon tayo. Nirekomenda naman ng EDCOM2 na mas dagdagan ng pondo para sa mga localized program laban sa bullying at pagtatalaga ng discipline officer sa mga paaralan. Ilan pa sa lumutan na suwestyon ay ang pagturing din sa mga magulang bilang responsable sa karasang ginawa ng kanilang anak. Sinang-ayon na naman ito ni Senator Raffy Tulfo kung saan aniya ay dapat ipag-community service ang mga magulang o maging janitor sa school bilang parusa. Samantalang sinagawang pagdinig ay bahagi ng pag-aaral ng Senado kung kailangan na repasuhin ang higit isang dekadang batas na Anti-Bullying Act o Republic Act No. 10627. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, isang explosive performance ang ipinakita ni Meralco Bolts guard CJ Cancino sa naging laro ng koponan kontra Converge Fiber Xers para sa isang magandang simula ng PBA Commissioner's Cup. Narito ang report ni Matchpoint Mili Borja. Kumawala sa final quarter sina Meralco Bolts guard CJ Cancino at import Marvin Jones upang sandigan ang koponan sa dominanteng 109-88 victory kontra Converge Fiber Xers sa pagbubukas ng PBA Season 50 Commissioner's Cup noong Miyerkules sa Inares Center. Nagpasabog ng sunod-sunod na tres sa fourth quarter sina Cancino at Jones na naglatag ng daan para sa matagumpay na simula ng Bolts sa kanilang kampanya. Nanguna si Jones na may 29 points, 8 rebounds, 3 assist at 1 block, habang nag-ambag si Cancino ng 23 points. 20 dito ay mula sa second half, kasama ang 8 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block. Sa kabila ng malakas na simula ng Converge, nanatiling kalmado ang Meralco at unti-unting bumawi sa laro. Nagsimulang uminit si Cancino sa second half matapos malimitahan sa 3 puntos sa unang 2 quarter. Umiscore siya ng 12 points sa third quarter upang itulak ang Meralco sa 68-54 advantage bago tuluyang itayo ang 79-67 na kalamangan sa pagtatapos ng period. Nagpatuloy ang momentum ng Bolts sa fourth quarter sa tulong ni Chris Newsome at Jones na tumira ng magkakasunod na tres para sa 89-74 lead. Sinundan pa ito ni Cancino ng 2 sunod na 4-point plays upang palakihin ng agwat at 97-79. Hindi na nakabawi ang Converge sa kabila ng pagsisikap ni Justin Arana at MJ Garcia na nagmula pa sa overtime loss laban sa Terra Firma Jeep. Nanguna sa Fiber Xers si Alex Tonto na may 18 points habang nagtala ng double-double sina Justin Baltasar na may 12 points at 15 rebounds at Arana na may 16 points at 11 rebounds. Ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng Converge na bumagsak sa 1-2 record. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, muling naselyuhan ang pag-iibigan ni Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado. Ang dalawa nag-renew ng vows kasabay ng kanilang 25th wedding anniversary. Ang surpresang seremonya na inihanda ng actor-singer sa kanyang misis sa report ni Showbiz Angel. Nagulat at agad naging emosyonal ang singer na si Jessa Zaragoza dahil sa sorpresang renewal vows na inihanda ng mister na si Dingdong Avanzado. Ito'y bilang pagdiriwang ng kanilang 25th wedding anniversary. Ang bakit pa hitmaker, akala lang daw noong una yung magsisilbing performer batay sa ibinahaging video ng nice friend photo. Pero yun pala'y para sa kanya ang espesyal na seremonya. Siyempre, present din ang kanilang unika iha na si Jada na siyang sumalubong sa ina, habang di rin napigilan ni Dingdong na mapaiyak nang makita ang asawa. Una nga rito, sa pamamagitan ng isang Instagram post, idinaan ni Jessa Zaragoza ang matamis na mensahe para sa mister sa kanilang silver wedding anniversary. Kalakip ang ilang throwback pictures na magpalitan ng matamis na I do March 18, 2001 sa isang simbahan sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng
Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.